Napangiti tuloy siya, pati yata gilagid niya kitang-kita na dahil sa sobrang saya. Lagi kasing ganoon na ekspresyon nito kapag nakita nitong wala siyang saplot. Wala naman akong kasama eh. Simula nang umalis ka, wala na akong kasama dito kaya nga pinauwi kita, di ba? At saka araw-araw ko kayang hinihintay ang pagdating mo. Bigla naman itong napabungis-ngis bago nito isinara ang pintuan. It's been 2 months, Joshua. How are you? Are you happy without me? Pabago-bago talaga ang mood nito. Namiss kita ng sobra. Sa pagkakataong iyon, inilang hakbang niya ang pagitan nilang dalawa at niyakap niya ito ng mahigpit. I'm not okay because I miss you every single day. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba nanggaling? Alam mo bang pinag-aalala mo ako dahil umalis ka nang walang paalam? Sorry. Paghingi nito ng tawad. It's okay. I understand. Nakangiti niyang wika habang yakap-yakap pa rin ito. I'm hungry. Maya-maya isabi nito kaya niluwagan niya ang pagkakayakap dito. Kumukulo na itong tiyan ko. Lagi na lang akong gutom. Nito na ngayon ay nakatitig na sa kanya habang nakanguso. Okay, wait here. Magbibihis lang ako tapos ipagluluto kita. Ano bang gusto mong kainin? Adobo. Ngumiti siya dito. Adobo it is. Bago niya ito tinalikuran, hinalikan niya muna ito sa noo. Sa magkabilang pisngi at ang pinakahuli ay ang namumula nitong mga labi. I love you. Salamat kasi bumalik ka. Ngumiti ito at tumangu-tango sa kanya. Minsan, nakakasama ito ng loob. Tumatango-tango lang ito kasi sa tuwing sinasabi niya kung gaano niya ito kamahal. Minsan parang nangiinis pa. Akala siguro nito nagbibiro lang siya. Habang patungo sa kwarto niya, halos mapunit ang bibig niya sa sobrang saya. Finally, umuwi na rin si Daphne. Nang matapos siya magbihis, kaagad niyang binalikan ang kinaroroonan nito. Baka kasi kapag nagtagal pa siya, mainip na iyon at baka umalis na naman ng walang paalam. Ganoon na lang pagtataka niya kung bakit nakahiga na ito sa sofa habang ang mga mata nito ay nakapikit na. Ang bilis naman yata nitong makatulog. Saan kaya ito nanggaling? Siguro malayo yung pinanggalingan nito kaya nakatulog kaagad ito dahil sa sobrang pagod. Hindi niya na ito inilipat sa kwarto dahil gigisingin niya rin naman ito maya-maya pagkatapos niyang magluto. Habang nagluluto, ipanaka-naka niya itong sinisilip. Ganoon pa rin naman ang posisyon nito. Mahimbing pa rin itong natutulog habang nakatagilid at may yakap-yakap na unan. Daphne, wake up. Let's eat. Lalamig na yung pagkain kapag hindi ka pa bumangon dyan. Hinahaplos-saplos niya ang pisngi ni Daphne para magising ito. Kakatapos niya lang kasing magluto. He missed everything about her, especially when Daphne was under his. Yung alaga niya tuloy pumipintig-pintig na dahil sa naisip niya. Tumayo ka na. Mamaya ka na lang ulit matulog pagkatapos mong kumain. Wika niya na may kasamang pagsuyo. Dahan-dahan naman itong dumilat pero masama ang tingin nito sa kanya kaya napalunok siya ng sunod-sunod. Bakit mo ko ginising? Hintayin mong magising ako, hindi yung gising ka ng gising. Nakakainis ka? Ayun na nga lang ako nakatulog na maimbing, sinira mo pa. Angil nito sa kanya. Sabi mo kasi kanina gutom ka na, di ba? Kaya nga ipinagluto kita kaagad para makakain ka. Ayoko lang naman na magutom ka kaya kita ginigising. Napilitan nitong umupo pero masama pa rin ang tingin nito sa kanya. So, sinisisi mo ako ngayon, ganun ba ha? Kung ganoon lang naman pala, uwi na lang ako. Naakman tatayo na ito ay sapilitan niya itong binuhat para dalhin niya ito sa kwarto niya. Fine, kung gusto mo matulog lang na matulog, edi matulog na lang tayong dalawa. Saka na tayo bumangon kung kailan mo gusto. Pagdating sa kwarto, humiga siya habang yakap-yakap ito. Hinahaplos-haplos na likuran nito habang nakahiga ito sa ibabaw niya. Daphne, untag niya. Hinahalik-halikan nito ang leeg niya. Kung kanina mainit ang ulo nito, ngayon na may parang bigla itong bumait. Yes? Let's get married. Nag-angat ito ng mukha kasabay ng panlalaki ng dalawa nitong mata. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Of course. Yayayain ba kita magpakasal kung hindi ako sigurado? Nakapatong na ang mga siko nito sa dibdib niya habang nakapangalumbaba. Hindi ka ba nabibigla sa mga sinasabi mo ngayon, Joshua? Umiling-iling siya. Ilang beses na niyang pinag-isipan ng tungkol sa bagay na iyon. Gusto niyang pakasalan sa Daphne kahit na nga hindi niya alam kung anong kahahantungan ng buhay niya. Konting pagkakamali lang yata niya ibubugbugin na siya nito kapag naging mag-asawa na sila. Nag-aalala man sa sariling buhay pero nananaig pa rin ang sarili niyang kagustuhan na makasama ito habang buhay. Di baling saktan siya nito araw-araw basta huwag lang itong mawala sa kanya.
Ilang beses ko na itong pinag-isipan. If we got married, ang gusto ko doon tayo ikasal sa lugar kung saan tayo magbabakasyon. Bubuo tayo ng masaya at malaking pamilya. I think, one boy and one girl will suffice. Tapos puso niyang sa dito. Gusto niya ikasal sila sa simbahan kung saan ikinasal ang mga magulang niya. Sa simbahan ng San Juan. Kung mangyayari iyon, ang gusto niya doon na rin sila sa townhouse niya tumira. Nagulat na lang siya ng sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito habang nakatingin sa kanya. Ano nangyayari sa'yo? May nararamdaman ka bang masakit sa katawan mo? Umiling-iling ito. I'm just happy. Ayoko naman talagang umiyak eh. Hindi ko alam kung bakit tumutulo itong luha ko. Nakakainis. Hindi naman ako dating ganito. Napangiti siya dahil para itong bata habang nagsasalita. Birthday mo na bukas, diba? Tanong nito. Yes. Why? I have a gift for you. What is it? Hindi mo pa naman birthday ngayon kaya hindi ko na muna sasabihin sa'yo kung anong regalo ko. Yun nga lang baka hindi mo magustuhan. Lahat na magagaling sa'yo malugod kong tatanggapin. Pangit man o maganda yan, basta galing sa'yo. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. May gusto pala akong sabihin sa'yo, Joshua. Pero ipangako mo muna na hindi ka magagalit sa akin. I promise. Hindi naman talaga ako totoong Johnny. Napahinto si Daphne sa pagsasalita ng tumunog ang cellphone niya. Nandamputin niya ito. It was Kuya Jaime who was calling at him. Pinindot niya ang loudspeaker dahil baka pag-isipan na naman siya ni Daphne nang hindi maganda. Napakaselosa pa naman ito. Bukas na ang birthday mo, di ba? Pumunta ka na. Ngayon din dito sa bahay. Isa pa may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Bungad nito mula sa kabilang linya. Bakit hindi mo pa sabihin sa akin ngayon, kuya? I want to tell it to you personally. Pero kung ayaw mong umuwi, bahala ka. Basta huwag na huwag mo kong sisihin balang araw. That's all. Bye. Di man lang siya nito pinagsalita. Ganyan talaga ang ugali ng kapatid niya kaya sanay na siya. Napatingin siya kay Daphne dahil parang hindi ito mapakali. Kakain na ako, Joshua. Gutom na ako. Let's eat. Nagmamadali pa itong tumayo kaya muntik pa itong mawala ng balanse. May sasabihin ka pa sa akin, di ba? Ano nga ulit iyon? Hindi ko kasi masyadong narinig eh. At saka sabi mo inaantok ka pa, di ba? Wala yun, Joshua. Kalimutan mo na yun. Hindi naman yun masyadong importante. At saka nawala na din yung antok ko. What about your gift? Hindi rin ba totoo iyon? Bukas mong malalaman kung anong regalo ko sa'yo, Joshua. Sana'y maging masaya ka sa magiging regalo ko. I'm sure of that. Kahit naman anong ibigay mo sa akin, tatanggapin ko eh. Because I love you. All of you, Daphne. Thank you. If I will hurt you in the future, Joshua, ngayon pa lang humihingi na ako ng tawad. But always remember that I love you too. Madamdamin itong pahayag na para bang namamaalam na. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Usisan niya. Tara na, kumain na tayo. Gutom na ako eh. Pag-iiba nito ng usapan, tumayo na din siya at magkaakbay silang nagtungo sa kusina. Kung may ginawa man ito, may gagawin na labag sa loob niya. For sure, he will forgive her instantly. Maintindihan niya ito panigurado dahil alam niyang lahat ng bagay ay may dahilan at ganun din sa Daphne. Wala pa rin magbabago sa pagmamahal niya rito kahit ano pa man ang mangyari. Are you going to tell him everything, Daphne? Tanong ng Kuya Jaime niya. Sigurado ka na ba talaga? Nakatayo ang kapatid niya habang nakasandal sa isang puno. Siya naman ay nakaupo sa bakanteng upuan na nandoon at mahinang pumapadyak-padyak. Nagpaalam muna siya kay Joshua na pupunta muna siya dito sa hardin para magpahangin. Hindi naman mag-ara ang selebrasyon pero marami pa rin tao ang pumunta para magpakita ng suporta at pagmamahal sa huli. Ayaw pa nga sana siya nitong payagan dahil ipapakilala pa daw siya nito sa mga malalapit na kaibigan at kamag-anak. Pero mariin siyang tumanggi dahil kanina pa siya naduduwal at nahihilo. Hindi kasi siya makahinga dahil sa sobrang dami ng tao. At isa pa nakakahilo yung mga ilaw at nakakabingi ang tugtugan. Ang kuya niya ay ganoon din ang sistema. Ayaw din kasi ng kuya, Jaime niya ng maingay. Kaya heto sila ngayon magkasamang nagbumuni-muni dito sa hardin na nasa likurang bahagi ng bahay ng mga Villana. Yes, kuya. He has the right to know everything. Alam ko magagalit siya pero susubukan ko pa rin. Kaysa naman sa ibang tao niya pumalaman. Napatingala siya dito. How about you? Kailan mo sasabihin na nahanap mo na kami? Na kami ang totoo mong pamilya? Ang tungkol kay Mang Ato at saka kay Carmina.
Sabi kasi ng kapatid niya ito na daw ang bahala sa lahat dahil baka daw mapano pa siya, lalo pa ngayon na buntis pa siya. Huwag mo nang alalahanin iyon. Ako nang bahala magsabi sa kanya. Sa ngayon, hayaan muna natin siyang magsaya dahil kaarawan niya. Tumangutango siya dahil yun din ang plano niya. Kapag wala ng mga tao, sa kanya ipagtatapat dito ang lahat. Let's get inside. Buntis ka pa man din pero nandito ka sa labas at nagpapahamog. Don't stress yourself because you're pregnant. Kapag hindi kanya pinakinggan, edi iwanan mo. Because if he truly loved you, he would understand you no matter what. Siya naman ang kawawa kung sakaling iwanan mo siya lalo na't daladala mo ang anak niya. Nakangiting tumango ulit siya sa kuya niya. I'm always on your back, Daphne. Babawi ako sa inyo ni Dad. Gusto mo ba samahan pa kita? Kay Joshua, mamaya. No need, kuya. I can handle this. Mahal ko kayo ni Dad kahit na nakakainis kayong dalawa minsan. Nadamdamin niyang pahayag sa Kuya Jaime niya. Mahal ko rin kayo ni Dad. Seryoso din na pahayag nito. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at niyakap niya ito ng mahigpit. Sobrang higpit na akala mo'y huling yakap na niya dito. Thank you, my handsome big brother. Panunuksan niya rito. Bihira lang umiti ang kapatid niya. Pero sa tuwing binabanggit niya kung gaano ito kagwapo, otomatiko itong napapangiti. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito. Ngayon, alam niyang nakangiti ito. Ganon din sa Ethan at ang daddy niya. Mga malalanding nilalang. Anyway, when will you give birth? Napangawi siya sa naging tanong nito. 2 buwan pa lang ay pinabubuntis niya. Kuya, 2 buwan pa lang itong anak ko. 7 buwan pa ang hihintay natin bago siya lumabas. Natatawan niyang saad sa kapatid niya. 7 buwan? Takang tanong nito. Matagal pa pala. Is it a boy or a girl? Hindi ko pa alam ang gender, kuya. Pero ayon sa doktor, malusog daw ang baby ko. Tumango naman ito. Kaya mo ba siyang ilabas? Nakanguwi nitong tanong. You're too young to give birth. Hindi kaya mahirapan ka? Napangiti siya dahil sa nakikita niyang pag-aalala sa mga mata nito. Sa itsura kasi nito akala mo ito ang mga nganak sa hinaharap. Samantalang hindi man lang sumagi sa isip niya mga bagay na iyon. Alam niya mahirap ang mga anak pero nandiyan naman palagi sa tabi niya ang mga ito. Pati na si Joshua. I can do it, kuya. Kung kaya nila, kaya ko din. Ako pa ba? Wala namang mahina sa pamilya natin eh. Anya na may kasamang pagmamayabang. I'm just scared. Alam mo naman na namatay ang mommy natin dahil sa panganganak, diba? Magtiwala ka lang sa maganda mong kapatid. At alam ko rin na hindi ako pababayaan ni mommy. Kayang-kaya ko yun dahil alam ko na sa tabi ko lang kayo na walang sawang sumusuporta. Yeah, we're always here to support you. Kaya kapag nambaba si Joshua, sabihin mo kaagad sa akin dahil ako nang bahala sa kanya. Napabungis-ngis tuloy siya sa sinabi nito. He can handle Joshua without anyone's help. Hindi niya na kailangan ng tulong ng mga ito dahil sa kanya pa lang, sigurado mahihirapan na si Joshua. Pipilayan niya lang naman ito at sisiguraduhin niyang hindi na nito mapapakinabangan pa ang malaki nitong pagkalalaki. I can handle him, kuya. Takot lang nun na mga babae. Kawawa lang ang lalaking iyon sa akin. Umiling pa siya. Makapagsisihan lang noon na nakilala niya pa ako. Dagdag niya pa na ikinatawa nilang dalawa. Pumasok na tayo sa loob dahil baka kanina pa tayo nahanap ni Joshua. Pag-aya nito, umakbay ito sa kanya at ikinawit naman niya ang isang kamay sa bewang nito bago sila naglakad papasok. Pagdating nila sa loob, halos wala ng katao-tao roon. Ang nandoon na lang ay mga kasambahay na nagliligpit ng mga kalat. Kaya nagkatinginan sila ng kapatid niya dahil pareho silang nagtataka. Mana Gloria, what happened? Where's Joshua? Tanong ng kuya Jaime niya sa isa sa mga kasambahay na naglilinis ng mga kalat. Umakyat na po siya sa kwarto niya, Sir Jaime. Kanina niya pa po pinauwi yung mga bisita niya. Tugon nitong parang naluluha-luha pa. Bakit pinauwi na niya? Usisa ng kapatid niya. May nangyari ba habang wala ako? Hindi po namin alam kung ano nangyari. Basta po, bigla na lang siyang sumigaw at sinabi niya tapos na daw ang selebrasyon. May mga dumating pa nga po kaya lang pinauwi na ni Sir Joshua. Umiiling-iling pa ito. Nagtataka nga po kami lahat eh. Kanina po kasi ang saya-saya niya. Tapos bigla na lang siyang naging ganun. Mahabang paliwanag ni Aling Gloria. Wala siyang maisip ng dahilan para magkaganoon sa Joshua. Hinalikan pa nga nito mga labi niya na magpaalam siya na magtutungo lang siya sa hardin. Wala naman silang pinag-awayan para umakto ito ng ganito.
Sige, ako na bahala. Pupuntahan ko lang siya saglit. Nang akmang aalis na ang kapatid niya ay mariin niya itong pinigilan. Ako na lang kuya. Sa tingin ko, ito na ang pagkakataon para masabi ko sa kanya ang lahat. You sure? Yes. Nakangiti niyang wika pero ang totoo ay ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Okay, sumigaw ka lang kung sakaling saktan ka niya. Ngumiti lang siya dito ng tipid bago humakbang para puntahan si Joshua. Nang makarating siya sa tapat ng pintuan nito, huminga muna siya ng malalim bago siya kumatok. Baby, what happened? Nag-aalala niyang tanong dito. Let's talk please. Ano ba nangyari? Go away! Sagaw nito mula sa loob. I don't wanna see your face again. Ever! Ano ba nangyayari sa lalaking ito? Wala naman siyang ginawang masama para magalit ito sa kanya. Open the door so we can talk properly. Malumanay niyang wika. Baka kasi nakainom ito kaya ganoon na lang kung umakto ito. Go away, Daphne! And please, don't come near me again. I hate you! I hate all of you! Sigaw ulit nito mula sa loob. Medyo nakaramdam siya ng kirot dahil sa mga binitawan nitong salita pero ipinagpatuloy niya pa rin ang pagkatok. Gusto niya kasi malaman ang pinanggagalingan ng galit nito. Hindi niya ito titigilan hanggat sa hindi siya nito pinagbubuksan. Nang pagbuksan siya nito ay katakot-takot na panunumbat at murang inabot niya. You betrayed me, Daphne! Damn all of you! Bungad nitong sagaw sa kanya. Iginala niya rin ang paningin sa loob ng kwarto nito. Magulo iyon at daig pa ang dinaanan ng bagyo. Kulang na lang tubig para masabing binaha ito at binagyo. Ano bang nangyayari sa'yo? Maayos naman tayo kanina, diba? Kaya bakit ka nagkakaganyan? Kung may problema ka, pwede mo naman sabihin sa akin eh. Hindi yung idinadaan mo sa sigaw. Paano tayo magkakaintindihan yan? Ang itsura ngayon ni Joshua ay hindi niya maintindihan. Magulo ang buhok nito pati na ang suot nitong damit. Nilapitan niya ito at niyakap. It's your birthday, Joshua. You should be happy. Pero sa pagkagulat niya, binaklas nito ang mga braso niyang nakapulupot sa bewang nito. Kailan mo balak sabihin sa akin ang totoo, ha, Daphne? Kailan mo balak sabihin sa akin na nagpapanggap ka lang pala? Kailan? Tila bombang sumabog sa pandinig niya dahil sa sunod-sunod nitong mga tanong. Narinig ba siya nito kanina habang nag-uusap sila ng kapatid niya? Kung narinig sila nito, dapat hindi ganito magiging reaksyon ni Joshua. Tumawa ito ng pagak nang hindi kaagad siya makatugon. Umupo ito sa ibabaw ng kama at napahilamos pa sa mukha gamit ang isang palad nito at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Why did you lie to me? Posible kayang alam na nito ang lahat? Pero paano? Anong ibig mo sabihin? Kinakabahan niyang tanong. Huwag mo sabihin na hindi mo alam kung anong tinutukoy ko. Huwag kang magkunwari na para bang hindi mo alam ang lahat. You're a liar. Sinayang mo lang ang tuwala ko sa'yo. I didn't lie to you. Lahat na pinakita at pinaramdam ko sa iyo, Joshua, totoo lahat ng iyon. At isa lang ang kasalanan ko sa iyo at yun ay yung itinago ko sa iyo ang totoo kong pagkatao. Paano pa ako maniniwala sa iyo, Daphne? Kung umpisa pa lang kasinungalingan ang lahat. Wika nito na may kasamang hinanakit. Is that really what you feel? Ang niloko lang kita, ha? Listen to your heart, Joshua, and not just what you heard from other people. Tell me, sinong gago nagsumbong sa iyo? You don't need to know. Malamig nitong wika sa kanya na ikinataas ng dalawa niyang kilay. Mas naniniwala ka ba doon sa tao nagsabi sa iyo ng kagaguhan kaysa sa akin? Si Carmina ba? Siya lang naman ang bida-bida. So I conclude that it's her. Huwag mo isara yung isip mo because there are 3 types of stories. My story, her story, and the truth. Now, kung sa kanya ka lang maniniwala at hindi mo pakikinggan ang panig ko, hindi ko na problema iyon. Let's end this, Daphne. Pagkuha na ipahayag nito. Anong ibig mo sabihin? Tumitig ito sa kanya. Let's end this dumb relationship that is full of shit. Napatingala siya sa kisame para pigilan ang luhang gustong kumuwala sa mga mata niya. Hindi niya ipapakita rito na mahina siya. Wala na siyang magagawa kung sarado ng isip nito. Sigurado ka? Iyan na ba ang desisyon mo? Matanda ka na para umarte ng ganyan. Hindi mo pa nga naririnig ang mga paliwanag ko yung nagdesisyon ka na agad. Ang babaw mo. Lawakan mo yung pangunawa mo dahil magiging daddy ka na. Paano pala kapag umiyak ang anak mo? Pagagalitan mo? Papaluin mo? Bakas sa mukha nito ang pagkagulat. Tamang narinig mo. I'm pregnant and you're the father. At ito rin sana ang regalo na binanggit ko sa'yo.
ang ipaalam na buntis ako at ikaw ang ama. Sa pagkagulat niya, bigla na lang itong tumawa ng malakas. Ano sinabi mo? Buntis ka? Nagpapatawa ka ba? Kung nagpapatawa ka, pues hindi ako natutuwa. And I don't care. Even you're pregnant because I know in my heart that I am not the father. Napapikit siya ng mariin dahil hindi nabiro ang mga binibitawan nitong salita. Ito ba talagang gusto mo? Ang maghiwalay tayo ng hindi nagkakaintindihan? Why don't you try to listen first? Pakinggan mo muna ako bago ka magdesisyon. Hindi yung nagdesisyon ka na kaagad. Hindi mo pa nga alam yung buong kwento. This is the best thing for us. You can leave now. I don't want to hear your explanations. I don't want to see your face again. If we bump each other one day, let's pretend that we don't know each other. Blanco expression na sabi nito. Tumangutango siya. Malinaw na malinaw ang bawat katagang binitawan nito. Bawat salatang binanggit nito ay parang bala ng baril na tumama sa dibdib niya. Sarado ang tenga nito dahil sa sobrang galit sa kanya. Bago ako umalis, gusto kong malaman mo ang totoo. Nagpanggap akong janitress dahil kailangan kong gawin yun para bantayan ka at protektahan. Yun lang ang nagawa kong kasalanan sa iyo bukod doon. Wala na. Ibinigay ko ang sarili ko sa iyo kasi mahal kita at yun ang totoo. Bakit ba ayaw mong maniwala? Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Alright. I think this is the end of us. Sana hindi ka magsisibalang araw dahil kung anong ginawa mo sa akin ngayon, ganoon din ang gagawin ko sa iyo pagdating ng araw. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon, doble ang ibibigay ko sa iyo. Goodbye and happy birthday. Pagkasabi no ay walang lingon likod na naglakad siyang palayo dito. Her heart wanted to stay but her mind says otherwise. Kung ayaw nito, wag. Hindi naman siya mapilit. She will continue to live kahit wala na ito sa buhay niya. Nandiyan naman ang kuya niya, ang daddy niya at saka si Ethan kaya hindi niya ito kawalan sa buhay niya. Damn it! Mura ni Joshua sa kawalan. Dapat sana'y masaya siya ngayon pero kabaliktaran ang nangyari. Nailamos niya ang dalawang kamay sa kanyang muka. Sa sobrang inis niya parang gusto niyang manakit ngayon. Paano hindi siya magagalit? Meron lang namang nagpadala ng video sa kanya. Kitang-kita sa video na magkayakap ang kuya niya at si Daphne sa madilim na bahagi ng bahay nila. At hindi lang iyon ang dumurog sa puso niya dahil sinabi rin ng dalawa kung gaano nito kamahal ang isa't isa. Ayaw tanggapin ng utak niya mga bagay na nakita at narinig niya hanggang sa lapitan siya ni Carmina. Sinabi nito na niloloko daw siya ng kapatid niya at ng babaeng pinili niyang mahalin. Hindi kaagad siya naniwala dito dahil kilala niya ang babae. Alam niyang malaki ang galit dito kay Daphne kaya hindi siya basta-bastang naniwala. Hanggang sa dalhin siya nito sa hardin kung saan naabutan niyang magkayakap ang dalawang taong mahalaga sa buhay niya. Kaya bago pa man siya makagawa ng hindi maganda, umalis na rin siya kaagad sa lugar at pagbalik niya sa loob, sinabihan niya ang lahat ng taong dumalo na tapos na ang pagdiriwang. This is the worst birthday that happened in his life. Ang dapat sanang masayang araw sa buhay niya ay humantong sa pagkasuklam, galit at puot. Pagkaalis ni Daphne kanina mula sa bahay nila ay umalis din siya kaagad para magtungo dito sa V-Night. Langya, kanina pa siya umiinom pero parang hindi pa rin nawawala ang sakit. Dude, tama na yan. Tinabig niya ang kamay ni Vince dahil kanina pa ito nangungulit sa kanya. Pigil ito ng pigil kaya lalong umiinit ang ulo niya. Gusto niyang lunurin ang sarili sa alak para pag uwi niya mami matutulog na lang siya. Gusto niyang pansamantalang makalimot sa mga nangyari kani-kanina lang. Bakit kung kailan birthday niya saka pa nangyari ang lahat? Langya lang. Bro, tama na yan. Sagunda naman ni Nick. Bakit kasi hindi mo muna siya hinayaan magpaliwanag kanina? Kung hinayaan mo lang sana siya, nasabihin sa'yo ang lahat. E da sana hindi ka nahihirapan ngayon. Ikaw lang naman ito nagpapahirap sa sitwasyon ninyong dalawa eh. Sana, inisip mo na lang ang kalagayan na mag-ina mo kasi dyan sa ego mo. Umiling-iling naman sa Vince. Siguradong magsisisi ka balang araw dahil sa ginawa mo, dude. Kanina pa nagsasalita ang dalawang baliw sa harapan niya. At kanina pa siya sinisisi ng dalawa pero hinahayaan niya na lang. Dahil may punto naman talaga ang mga sinasabi nito. Can we talk, Joshua? Tanong na isang pamilyang matinig na bigla nilang sumulpot sa harapan nila habang salubong ang mga kilay nito.
Walang mababakas na pagsisisi sa mukha nito bagkus parang ito pa ang mas galit sa kanilang dalawa. Sa ibang araw na tayo mag-usap, kuya. Dahil wala ako sa mood para makipag-usap kahit na kanino. Kahit na sa'yo. Isa pa, hindi rin ako interesado sa mga sasabihin mo. Malamig niyang tugon dito. Listen to me, Joshua. Daphne and I are siblings. Parang biglang nawala ang kalasingan niya dahil sa sinabi nito. She's 2 months pregnant and you're the father. Dahil dyan sa katangahan mo, mawawala ang 2 taong mahalaga sa buhay mo. Ano sabi mo? Magkapatid kayo? Naguguluhan niyang tanong. Kailan mo pa nalaman na magkapatid kayo, kuya? Recently. How did it happen? It's a long story, Joshua. At baka abutin pa tayo dito na ilang linggo kung ikukwento ko sa iyo simula sa umpisa hanggang sa kasalukuyan. I want to know everything, kuya. Pangulit niya. Napabuga muna ito ng hangin bago tumango-tango at saka ito nag-umpisang magkwento. Nang matapos itong magkwento ay daig niya pa ang namatayan dahil sa mga nalaman niya. Tom! Parang gusto niyang suntukin ang sarili dahil sa mga pinagsasabi niya kay Daphne. Fix yourself, Joshua. You're going to be a father soon but you act like a dumb child. Sermon ng Kuya Jaime niya sa kanya. Kahit naman hindi niya ito totoong kapatid, kuya pa rin naman ang tawag niya dito dahil kapatid ito ng babaeng mahal niya. Where is she, kuya? Umiling-iling ito. I don't know where she is. And I'm sure that she's furious right now because of what you did. Sabi mo kapatid mo siya, di ba? Bakit hindi mo alam kung nasaan siya? Iratadong tanong niya dito. Ang 2 kaibigan niya ay nakamasid na lang sa kanila at hindi ito sumasabat sa pinag-uusapan nila. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa'yo kung nasaan ang kapatid ko? Pagkatapos mo siyang ipagtabuyan? Buntis yung tao pero inuna mo pang isipin niya sarili mo kaysa sa pakinggan ng paliwanag niya. That is the dumbest thing you ever did in your life, Joshua. Pagkasabi nung una ay bigla na lang siya nitong tinalikuran pero agad din bumalik para bigyan siya ng babala. Stay away from Carmina because she is one of the reasons why your parents died. How did you know, kuya? If not tomorrow, maybe the next day, I'm sure that Daphne will come to your office to give all the evidence that Carmina was the one who killed our parents. Parang gusto niyang iuntog ang ulo niya sa pader dahil sa mga ipinagtapat ng kapatid niya. Kulang na lang isumpa niya ang sarili at saktan ng paulit-ulit hanggang sa maging manhid ang pakaramdam niya. Kanina pa nakaalis ang kapatid niya pero nandito pa siya ngayon sa V-Night Bar. Nakayukyuk sa counter at sinisisi ang sarili nang walang katapusan. Dude, tawag sa kanya ni Vince kaya nag-angat siya ng tingin. Come on, let's go home. Alalahanin mo magiging daddy ka na. Fix yourself dahil hindi matutuwa mag-ina mo kapag nakita nilang miserable ang buhay mo. Natawa siya sa naging pahayag nito pero kaagad din napawi ang ngiti niya. Magiging tatay na siya pero itinanggi niya kanina na siya ang ama ng dinadala ni Daphne. Get up, bro. Pagdating mo sa bahay mo, maligo ka at magsapilyo ka dahil masala ng mga buntis. Sad naman ni Nick. Seryosong-seryoso ang 2 kaya naninibago siya. Sa tingin niyo ba mapapatawad pa ako ni Daphne? Tanong niya pero sabay na umiling ang 2. Alam niya naman ang sagot sa naging tanong niya. Hindi naman talaga kasi katanggap-tanggap ang mga salitang ibinato niya rito. Kahit naman sino'y magagalit sa ginawa mo eh. Ipagdasal mo na lang na makalimutan niya lahat ng mga sinabi mo para mabilis kanyang mapatawad. Sabi ni Nick. Napakahirap magbuntis, dude. Siguro kung ako ang kapatid ni Daphne, nasuntok na kita sa muka. Wika naman ni Vince. Anong plano mo ngayon? Saan mo siya pupuntahan? Sa tingin mo ba tutulungan ka ni Kuya Jaime gayong sinaktan mong kapatid niya? I don't know. Sa ngayon umuwi ka na muna dahil hindi ka na makakapag-isip na maayos sa itsura mo ngayon. Isipin mo yung anak mo. Magkakaanak ka na't lahat-lahat pero isip bata ka pa rin. Sermon ni Vince kaya sinamaan niya ito ng tingin. Oh, bakit? May sasabihin ka? Sa tapan nito, kahit kaibigan mo kami, hindi kami natutuwa sa ginawa mo. Kung kami ang nasa sitwasyon mo, hindi namin maaatim na ipagtabuyan na mag-ina namin kahit na galit kami. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit nagawa mo yan kay Daphne? Umuwi ka na nga. Pati kami nadadami sa problema mo. Ayaw pa nga sana niyang umuwi kaya lang napilitan siyang sundin ang 2. Dahil kapag nalaman daw ni Daphne ang mga pinagagagawa niya, lalo daw itong magagalit sa kanya. Malalim ang iniisip ni Joshua habang nakasandal sa swivel chair niya. Nakatulala siya habang nakatingala sa kisame.
2 linggo na ang nakakalipas pero parang naulit lang ang mga nangyari dahil walang Daphne ang nagparamdam sa kanya. Ang Kuya Jaime niya ay hindi niya rin mahagilap. Hindi niya na mabilang kung ilang beses na siyang napabuntong hininga. Pumasok siya sa opisina para magtrabaho pero parang tumatambay lang siya dahil walang pumapasok sa utak niya. Sir, Miss Di Maloco is here. Should I send her in? Narinig niyang tanong ng secretary niya mula sa intercom. Please, send her in. Mabilis niyang tugon dito. She's here. Goodness. Ano ba sasabihin ko? Anong kailangan kong gawin? Should I say sorry? Yayakapin ko ba siya? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili. Natigil lang siya sa pag-iisip nang biglang bumukas ang pintuan at ang mukha nitong nakasimangot ang bumungad sa kanya. May bitbit itong brown envelope at inihagis kaagad nito iyon sa pagmumukha niya. Nakatayo ito ng ilang metro mula sa kinaroroonan niya. Daphne, pabulong niyang tawag sa pangalan nito. Ibinigay ko yan sa'yo para may ebidensya ka kung sakaling gusto mo ipakulong si Carmina. Pero kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. That's all. Bye. Nakatingin lang siya dito habang nagsasalita ito. Bago pa man ito makalabas sa pintuan ay kaagad siyang tumayo at niyakap niya ito mula sa likuran habang hinahalik-halikan ang buhok nito. I'm sorry, baby. I am so sorry. I love you and our baby. Hindi totoo na hindi ko kayo mahal. Forgive me, please. Let go of me. Mahinang ngunit madiin itong sabi sa kanya pero umiling-iling siya. Hinatap niya ito at dinala sa secret room na nasa loob ng opisina at maingat niya itong pinaupo roon. Sinapon niya ang mukha nito at hinalikan niya ito ng mariin sa labi pero para itong tuo dahil hindi ito tumutugon sa mga halik niya. I'm sorry. Paulit-ulit niya sambit pero nakatitig lang ito sa kanya. Huli na ang lahat dahil nasaktan mo na ako, Joshua. Hindi mo mala ako pinakinggan kaya bakit kita pakikinggan ngayon? Don't worry, because I can take care of my child. You're the one who ends a relationship, not me. Malamig nitong saad sa kanya kaya niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit na humingi ng tawad. Let's end the relationship here. Don't worry about me because I can take care of our baby. Take care of yourself, Joshua. No! Umiling-iling siya. Hindi niya ito papayagan na tapusin kung ano man ang meron sa kanilang dalawa. Paulit-ulit siyang hihingi ng tawa dito hanggang sa hindi niya na ibabalik ang dating sila. Kung nasasaktan siya ngayon, alam niyang mas nasaktan ito. Hindi niya hayaan na umalis ito sa pangatlong pagkakataon na hindi niya alam kung saan niya ito pupuntahan.